Hello, magandang gabi po. Magandang araw sa inyong lahat. My name is June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. May mga marami-rami rin pong humabol sa paghahain ng COC, especially sa pagkasenador. Andyan po si Vic Rodriguez, Marcoleta, napanood ko rin sa balita, si Kibuloy. Through his lawyer, nag-file din ng Certificate of Candidacy. At sino pa yung isa? Sino pa ba yung isa? Si Kuya Will. Naghahain din. Last minute, ano? So, ito pong mga personalidad na to, mga sikat po ito, mga kilala. At hindi po nakapanig ito sa administrasyon. Alam naman natin, Willie Revillame, Digong yan, Duterte yan, Kibuloy lalo na, Duterte yan. At si Vic Rodriguez, Marcoleta, sila po ay hindi naka-side sa administrasyon. Ano? So maganda po ito. Bali, 4 ito na nadagdag na posibleng ampunin ng PDP or maging guest candidate or alliance. So parang hindi pa rin na kumpleto. Pero parang sa bilang ko, parang meron na silang 10. Parang kulang pa rin ng 2, 9 o 10, no? Pero unahin po muna natin si Attorney Vic Rodriguez at si attorney rin to, si Marcoleta. So bago yan, paki-like po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, dito po sa mga inilatag na plataforma ni Attorney Vic Rodriguez, kapag file mo kasi ng COC, bibigyan ka ng pagkakataon magsalita, mag-speech, at matanong, ano? Pero limitado lang po ang oras na ibinibigay. Parang 8 minutes lang. So ito yung ilan sa kanyang mga pangunahing plataforma, no? Number 1 is corruption. Kapansin-pansin daw aniya ang nakabibinging katahimikan ng ibang leader. Kumbaga, tila kinukonsinti pa ang mga korupsyon. Kasi may mga leader tayo, kagaya ng senador, leader po ng bansa yan. May mga kongresista, sabihin natin, si president, kumbaga, parang hinahayaan lang. Kinukonsinti niya Kinukonsinti yung corruption. So, ito yung isang pangunahing plataforma ni Vic Rodriguez. Ito'y dahil sa baluktot na pamamahala ayon sa kanya. Ang kanyang partido daw ay ang Republika ng Pilipinas at ang kanyang kaalyado ay ang mga Pilipino. So, dito po sa kanyang plataforma, lalabanan niya ang korupsyon. So, tinanong siya kung ilan yung mga sinasabi niyang korupsyon at ano-ano ito. Yung flood control, sinabi niya, PhilHealth, 90 billion. Mga billion-billion po ito na dapat mayroong magsalita at mayroong tumindig na at least maisiwalat. Ganito po kasi yan Kung gusto mong labanan ang korupsyon, ang unang-unang dapat lumaban dito ang presidente. Kung ang presidente at ang first lady, tapos yung speaker, ito yung mga leader natin, Senate President, tila hindi lumalaban sa korupsyon, mag-iisip ka ngayon. Bakit nila tila kinukonsinti ang korupsyon? So, parang nakikinabang ba sila dito? So, yun ang naiisip natin. At mayroon talaga silang mga parang, anong tawag nito? Partisipasyon sa korupsyon. Dahil nga, nung inimbestigahan yung 90 billion PhilHealth Fund na sobrang pondo raw at kinuha ito, ilalagay daw sa National Treasury, pero yung pala ay napag-alaman na inilagay sa unprogrammed fund.
ito palang unprogrammed fund, ito yung ginagamit na pantustos sa kanilang ibinibigay na pork barrel. So yung pork barrel, alam nyo na yan, nung panahon ni Noynoy, PIDAP po yan. Panahon ni Gloria is pork barrel. Ito po'y parang ibinibigay sa mga kongresista, senador, na tila nagiging pangsuhol. No? Matagal na po ito eh. Panahon pa po ni Tabaco nag-umpisa ito eh. Si Fidel Ramos. Sa kanya nag-umpisa to itong pork barrel. Na kapag may kailangan ang presidente, may kailangan ng speaker, magbibigay sila ng mga milyong-milyong halaga bilang parang suhol. Ano? So, kung ikaw ay mayroong mga unprogrammed funds, kasi marami nang lumaban dyan sa pork barrel. At ito'y ginagamit, itong mga unprogrammed funds, ginagamit bilang pork barrel, isang malaking pagwawaldas sa pera ng bayan. At ginagamit lang sa mga pansariling pakinabang. So ito na nga yung ginagamit dyan yung nangyayari, yung pagpapabagsak sa mga Duterte. So gumagamit sila ng mga dog attack, mga kongresista, yung tinatawag na mga buaya, at ito yung pinantutustos itong pork barrel na to. Kaya ang mga kongresista can afford can afford na ngayon na bumili ng bulletproof na sasakyan, LV, Chanel, Rolex, Patek Philippe, can afford sila kasi busog sila, no? Kaya yung mga unprogrammed fund na yung nasa DPWH, nagtaka nga daw si Bonoan, tinanong siya ni Herrera kung saan napunta, inalis at nilagay sa unprogrammed fund. Ganyan na rin po yung mga ipinamimigay na ayuda ni Tamba. Galing po yan sa unprogrammed fund. At yun po ay hindi naliliquidate. Wala pong transparency, accountability doon. So, ang pangalawa po, yun po ang gustong gawin ni Attorney Vic Rodriguez. Ang pangalawa sa kanyang pangunahing plataforma. No? Ito po yung maging accountability at anong tawag nito? Transparency. So dito po sa ginawang resolution number 10, kung saan sesertipikahan lang po ang liquidation by certificate. Yung bang nakukuha na pondo ng Senado, nakukuha ng pondo ng Congress, ay hindi na po nililiquidate. Walang ng audit. Sesertipikahan lang ng Senate President, sesertipikahan ng Speaker of the House, ay okay na dahil sa resolution number 10. At yung mga kongresista na nakakatanggap ng pondo, ganun din po ang gagawin, sesertipikahan lang, wala ng liquidation. Tinatawag nilang liquidation by certification. So, isa yan sa lalabanan niya at ibabasura niya. Kumbaga, aalisin niyang batas na yan o resolution na yan. Ang resolution number 10, yung liquidation by certification, ang nag-author niyan sa Senado is Panfilo Lacson. Pero nauna po ang Kongreso. Hindi ko lang, sayang, nailista ko sana kung sino yung congressman na nagsulong niyan na liquidation by certification. Naalala ko yung ibang dahilan pa nun na ito daw kasi ay mabusisi pa, nakakapagod pa. Kasi po sa Amerika, mayroon ding Congress, mayroon ding mga congressman. Mayroon din silang Senate, di po ba? Parang dyan nga tayo gumaya dahil tayo ay Americanized.
At may mga senador din. Pero doon po sa Amerika, sa Senate nila at sa Congress nila, nililiquidate po, mayroon pong nag-audit at nire-report nila yung kanilang mga expenses. Ito po yung vlog ni Sas Rogando, kung saan pati bayad sa wifi, pantaksi, snacks, nakalista po. Nakalista. Pati po yung gas, kung may travel sila, at mga expenses, mga ticket ticket nila sa eroplano. Lahat ng gastos nililista. Ultimo nga snack, no? Nandoon nakita ko sa vlog ni Rogando, may mga screens, may mga document na ipinapakita doon. So dito po wala. Pirma lang. Ha? Nakatanggap ka ng 4 million. Pirma lang. Tapos ngayong buwan na to, nakatanggap ka ng 3 million para sa iyong constituents kuno. Tapos wala namang project. Eh yun ang ano ron eh. Yun ang nakakagigil dun eh. No? Mamaya, tatakil natin yung party list naman. No? So, pangalawa po yun, no? Ibabasura niya itong resolution number 10, ano? So, dito po sa party list, ang ibinoto ko po nung nakaraan, 2022, ay yung tutok to win. Ang nakaupo rito si Sam Bersosa. Parang jowa yata yun ni yung artista. Kasi nagkasama sila sa tutok to win sa yung programa ni Willie Rebillame eh. Nandun lagi si Sam Bersosa. Tapos may babae ron eh, yung mestiza. Yung medyo matangkad. Ano bang pangalan nun? Rian Ramos. No? So, itong tutok to win, hindi po ako nagkamali sa pagpili ko, sa pagboto ko dito po sa party list na ito. Parang isang taon mahigit pa lang, nakapagpatayo na po ang tutok to win party list ng dialysis center. At makikita nyo po kahit i-google nyo, napakarami nilang ginagawang medical mission. So, siguro sabihin na natin hindi sila perfect. Pero nakikita natin may ginagawa. So, talagang hindi ako nagsisi sa pagpili sa party list. Isa lang naman ang pipiliin nating party list eh. So, kayo na po bahala. Pero kung pipiliin nyo Makabayan Black, wala kang makitang ginagawa. Wala kang makitang programa. Wala kang makitang project. May baha na, may lindol na, hindi mo rin sila nakikita. So, doon ka na po sa alam mo, sa tansyado mo na may gagawin. Ang mga bumoboto lang dito sa mga Makabayan Black, sa Gabriela, ACT Teachers, ano pa ba yun? Bayan Muna, ano pa ba yun? Yung sa Kabataan, kay Manuel Raul. Ang mga bumoboto lang dyan, yung mga komunista rin na estudyante, yung mga nabola nila, yung tawag nito, yung na-hypnotize nila yung utak. Ano bang tawag doon? yung napaniwala nila sa kanilang mga adhikain, may tawag doon. Ba tawag doon? Yung parang naano nila yung pag-iisip. Yun lang ang mga bumuboto ron, mga estudyante. At syempre, baka may vote buying na rin na ginagawa. At itong ang COMELEC, ewan natin. Kasi parang madaling magkadayaan sa party list eh. Lalo na kung panig ka sa administrasyon. So, yun. So,
Dito po sa party list, kayo na po bahala. Pero sa napili ko, hindi ako nagsisi. At nabalitaan ko rin, mayroong sports car si Sam Versosa, ibinibenta niya. Dahil meron ata siyang panibagong ginagawang dialysis center. Para matapos na siguro, ibinibenta niya yung kanyang sports car. So baliktad ano? Yung ibang kongresista, nakikita mo, nagkakaroon ng luxury car. Ito kasing si Sam Versosa, milyonaryo na po ito eh. Dati ng milyonaryo, nang mayaman na siya nang pumasok sa Congress bilang party list. Pero ngayon siya po ay nagbebenta ng kanyang sports car na pinagpagura naman niya yan. Dahil maraming negosyo po yung tao na yan. Nung pandemic nga kasama ni Kuya William, kung saan araw-araw yata nagbibigay ng 1 milyon eh. Natandaan nyo yon? Nandiyan niya sa YouTube, pwede nyong panoorin. So, hindi ako nagsisisi sa napili kong party list. So, kayo na po ang mamili sa party list. Pero sana wag na yung Makabayan Black. Kasi alam natin eh, wala tayong makitang proyekto nila. Umiikot ito sila sa Versosa para gumawa ng mga medical mission. Nandyan yan sa Google. So, hakbang ng maisog, sabi ni Vic Rodriguez, siya ang magiging leader ng oposisyon. Kung sakaling pala rin siya, kasi yung opposition nila Coco Pimentel at ni Risa Hontiveros, hindi naman sila opposition eh. Ang binabanatan nila hindi naman administrasyon eh. Kapag opposition ka, dapat bumabanat ka. Sinisita mo ang administrasyon. Si Coco tapos na yung termino. Magme-mayor yata saan ba siya magme-mayor? Marikina yata. Si Risa Hontiveros na lang ang nag-iisa. Yung Cayetano naman independent na nakapanig din sa administrasyon. Hindi mo rin masabing opposition. So kung papala rin si Attorney Vic Rodriguez, siya ang tatayong opposition sa Senado. Pero meron pang isang faction ano, kaya importante itong midterm election sa Senado. Dahil hindi pa ma-penetrate gaano ng administrasyon ang Senate. Kumbaga, mayroon pang Mig-Subiri. So, hindi sigurado si Bongbong dyan. Alam nyo na, dating Senate President na napatalsik o pinatalsik kasi hindi mapasunod siguro ni Lisa Marcos. So, pinalitan siya. So, ang mga kaalyado naman ni Mig-Subiri, si Binay wala na. Tapos na yung termino. Si Joel Villanueva, Loren Legarda, yung kapatid ni Jinggoy, si kapatid ni JB Ejercito, wala na rin si Angara. Yun yung mga mga kasama ni Vic Rodriguez. Vic Rodriguez ni Mig-Subiri. Mig-Subiri, Joel, Loren. Sino pa ba yung isa? Angara, Binay. Sino pa ba? 7 sila eh. Anyway, so kumbaga hindi pa sigurado kasi yung administrasyon sila Bongbong Marcos na ma-penetrate nila ang Senate. Andiyan pa sila Cayetano, Chis Escudero, hindi pa rin nila sigurado kung kanila yan eh. Ito yung sinasabi nating impeachment for BP Sara. Kaya importante po talaga itong midterm election. After this, baka masabi na nila kung maraming manalo sa mga administration slate. Baka maging majority or super majority sila, saka sila magkakandak sa kanila itutuloy yung kanilang balak na impeachment
laban po kay BP Sara. So, dito po sa hakbang ng maisog, ang isinusulong dyan yung transparency, accountability, peace and security in governance. So, yun din po ang isa sa plataforma na isusulong ni Vic Rodriguez. Meron po akong napanood doon po sa interview ni yung si Mare, yung si Mare, yung may political analysis, economist. Ano bang pangalan nun? Kung tawagin siya yung Mare. Kalimutan ko. Doon pala sa Congress, di ba wala ngang nag-audit sa budget ng Congress. Ganun din sa Senate, walang nag-audit. So sabi niya, who will scrutinize to the scrutinizer? Maring Winnie pala, Maring Winnie, naalala ko na. Alala niyo yun, di ba? Si Maring Winnie. So, siya yung sabi nun. Ang sabi nung kausap niya, ang taong bayan daw ang mag-audit, kumbaga. Ang taong bayan ang kailangan pumuna. At parang nasa batas daw po yun na kailangan yung budget ng Congress, halimbawa, ipapublish nila sa dyaryo, no? Sa newspaper, kung saan napunta yung budget nila. So siguro isang page, 2 page, yung kung saan napunta. Yun ang problema. Ginagawa ba ito ng Congress at ng Senate? Parang hindi ko alam. Kung siguro magpa-publish sila, dapat quarterly pinapublish nila. O para makikita talaga ng bayan, kasi bulag tayo blanco tayo pagdating sa kung saan ba napunta ang budget ng Congress. Anyway, ang Congress po ay mababang kapulungan at mataas na kapulungan. So yung mataas po, ito po yung Senate. Bali dalawa talaga ang Congress. Ang mababang kapulungan, lower house and upper house. Yun nga yung Senate. So anyway, transparency and accountability, peace and security in governance. So yan po ang tatlo sa pangunahing itutulak ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang, kung sakali siya ay palaring bilang senador. So sa akin, doon na tayo sa bago. Huwag na tayo kila Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, mga luma na wala naman tayong napatunayan, wala naman din silang napatunayan at nagawa. Na kumbaga mga paglaban sa korupsyon. Si Pacquiao, kung ano yung mga pinagsasabi niya, hindi nakapani-paniwala, obvious na obvious. At ang labong paniwalaan, ang hirap paniwalaan, lalo na't nakaside sila sa administrasyon. Paano mo lalabanan ng korupsyon? Ang administrasyon ang may hawak ng budget. No? Paano mo lalabanan yon? So si Panfilo Lacson, wala na rin tayong tiwala. 2 beses na po yung tumakbo sa pagkapangulo. I'm sure kung siya'y mananalo muli bilang senador, baka 2028 tumakbo pa ulit yan ng pagkapangulo. Kasi I'm sure hindi pa naaalis yung kanyang pangarap ba na maging presidente. So sa ngayon, hinahayaan niya na banatan ng banatan si BP Sara. Kung minsan nga, pumapanig pa siya kay Tamba. Kasi ini-interview yan. So may mga interview na parang panig siya kay Tamba, kila Marcos, kaya nga nandiyan siya nakadikit. At nakikiramdam yan, at nananalangin din yan na sana mapabagsak nila si BP Sara, ang mga Duterte, dahil magiging kalaban niya yan kung siya'y tatakbo ulit sa 2028. So sabi ko sa inyo, marami ngayon mga nag-aambisyon
na magpangulo o tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 na tahimik lang, no? Nanonood lang sa mga nangyayari. So hinahayaan lang nila. Talagang kung may pangarap ka, mananalangin ka, sana ma-impeach din to si Sara. Andyan si Chis Escudero, Cayetano. Yan, may mga pangarap. Chis Escudero, Cayetano, tumakbo na ng Vice President yan. Natalo lang. Kung ikaw ay tatakbo ka ng Vice President, ang sunod niyan, President na. 'Di ba? Kaya lang hindi sila pinalad. Cayetano hindi pinalad. Pero nawawala na ba yung kanilang pangarap na maging president? Hindi. Andiyan pa rin 'yon. Mga nakikiramdam lang 'yan. Anyway, medyo lumalayo na tayo at napapahaba tayo. Dito na po tayo kay Marcoleta. So unang sinabi niya sa kanyang plataforma ay pagkakaisa. Kasi nga nagkakarambulan na sa nagkakarambulan na sa Congress, doon siya galing at tapos na yung kanyang termino or patapos na yung kanyang termino. So sabi niya walang mangyayari kumbaga walang matatapos na magandang trabaho sa Congress at sa Senate kung walang pagkakaisa. Pero sa loob-loob ko, napakahirap nun. Napakahirap itong isulong ang pagkakaisa talaga. Kasi there is an evil. May mga masasamang loob dito sa gobyerno. Mga masasamang nilalang. At ang pagkasama nila talagang evil, demonyo. Meron sinasabing mga narco-politics. Ito po yung mga tumatakbo as mayor, congressman, pero nagninegosyo ng illegal drugs. Kaya nga ang tawag sa kanila, narco-politics. Sa tingin mo, ano tawag mo dyan? Anong pagkatao meron ito? Hindi ba demonyo ito? Evil ito? Alam naman natin ang illegal drugs, sumisira ng pagkatao yan, sumisira ng pamilya, sumisira ng komunidad, sumisira ng lipunan, sumisira ng bansa. At kung hindi ibinigay sa atin si Pangulong Duterte, baka sirang-sira na talaga yung ating bansa. Super gulo siguro. At least nabigyan tayo ng katahimikan nung umupo si Tatay Digong. Nakikita nyo yung mga drug lord, si Kerwin Espinosa, pinakawala sa ilalim ng Marcos administration. Ganon din si De Lima. Si Kerwin Espinosa, umamin siya literal na siya ay drug lord. At siya ay hinihingian ni De Lima ng 10 million. Una, binigay niya 5 million. Doon pa sa Burnham Park, sa Baguio. Nakakalimutan nyo na ba yon? At humingi ulit ng another 5 million dahil gagamitin nga sa kampanya ni De Lima. Noong 2016 yata yon. At nagtagumpay si De Lima. Kung ikaw ay isang tumatakbong senador, tapos tatanggap ka ng pera galing sa drug lord, at saka yung nung DOJ pa siya, ang daming ebidensya po sa kanya. Talagang sila ay may kaugnayan sa drugs, sangkot sa drugs. Tapos ngayon si Kerwin Espinosa tumatakbong mayor. Ewan ko kung saan lugar yon. So, doon po sa awayan daw sa Kongreso, at kung siya ay papalarin maging senador, si Marcoleta nga, pagkakaisa ang una niyang isusulong. Pero sabi ko nga, napakahirap na. Napakahirap isulong nun. Napakahirap gawin nun. Pangalawa, may nagtanong sa kanya, baka mag-withdraw ka naman kung tatakbo ka ngayon. Kagaya dati, nag-withdraw ka. Hindi, wala na raw po itong atrasan.
So pangalawa, yung kanyang isusulong or plataforma, itong oversight function. Meron kasi tayong oversight committee. So itong oversight function dito po sa Senado at sa Congress na rin, ibig niya sabihin, maraming butas ang mga maraming batas ang mga nagawa, butas, pero hindi na i-implement. Marami talaga pong batas na nagawa ang mga mambabatas natin na hindi pina-priority bigyan ng pondo. Marami po. Kaya kung sa batas lang, talagang punong-puno na tayo ng batas eh. Kaya lang isinasantabi po at hindi binibigyan ng pondo. So papaano ma-implement kung walang pondo? So dapat suriin ito, lalo na yung ibang magagandang batas na dapat ipatupad na. Ito muna yung kanyang uunahin. Kasi nga napakaraming batas na, tas maghahain ka ulit ng panibagong panukalang batas. Ang dami namang batas na hindi naman napapatupad. So napakaganda rin nun. At meron siyang mga example na ibinigay. Itong IPIRA law, meron sa batas na nakalagay na affordable rate of electricity. Napakahalaga po niyan, lalo sa mga mahihirap na kagaya natin. Meron palang batas niyan. Dapat ang ating rate ay affordable. 33 years ago na pala itong batas na ito. At doon po sa 42 barangays sa buong Pilipinas, 42,000 barangays sa buong Pilipinas. 2% lang pala dito ang stable pagdating sa usapin ng kuryente. Napakaliit lang. Napakaliit lang po. So, dito po, naalala ko tuloy si Pangulong Duterte. Hindi ba't inawa niya yan si Manny Pangilinan, maari ng Meralco. Inaway niya rin si Ayala, mga Ayala. Kasi nga, hindi nakaporma kay Digong itong mga oligarko eh. Yung gustong magtaas ng kuryente, gustong magtaas ng tubig, hindi sila nakaporma kay Digong eh. Buti nga nagkaroon ng pandemic. Nung nagkaroon ng pandemic, ang mga Ayala, sila Pangilinan, sila Ramon Ang, talagang tumulong sila sa gobyerno. No? At nagsorry naman si Tatay Digong. Alam mo, ganyan talaga si Tatay Digong. Marunong siya magsorry. Hindi kagaya ni Marcos, ni Aquino, Noynoy Aquino. Wala hindi mo makikitang mag-sorry yun. Kasi utak nila oligarko rin eh. Ugaling oligarko rin sila eh. Kita mo yung may-ari ng ABS-CBN, nag-sorry ba yan kay Digong? Yung 2 million ni Digong para sa campaign ads, ibinayad sa ABS-CBN. Tapos yung ads niya, hindi pinalabas. Kaya nga, visit na visit siya. Hindi nag-sorry yung oligarko dyan, si Lopez. Hindi siya nag-sorry dyan. So yung mga ganyan, hindi luluhod yan, mga oligarko. Alam natin, si Marcos, si Noynoy, oligarko rin yan. Sino ba nagbigay ng Meralco? Sino bang nagbalik sa mga oligarko itong Meralco? Di ba si Cory? Ang alam ko kay Cory, parang may share din dyan sa kuryente na yan. Pinagpapalagay ko po na si Noynoy, sa bagay wala na si Noynoy. Si Marcos, pinagpapalagay ko na isang oligarko. Kaya kung tayo titingin ulit ng mga senador, ng mga congressman, mga president, wag na tayong pumili ng elitista. Yung kumbaga alta sa syudad. Yung lumaking mayaman, lumaking
talagang lumaki sa yaman. Kumbaga hindi nakaranas ng hirap. Ang mga ganyang klaseng tao, lalo na yung alta, parang malayo ang loob niyan sa mahihirap. Kasi hindi nga nila kauri. At hindi sila yata nakapagkasalamuha dyan. Ewan ko yung mga oligarko, kagaya ni Bongbong na anak mayaman. Ewan ko kung may naging kaibigan na dukha yan. Ang tropa niyan, mga oligarko rin, mga anak din ng mayayaman. Di ba? Baka wala namang nakatropa yan na isang tambay, isang dukha. Mga mayayaman din kasi ang, kaya yung malasakit nila parang ano lang eh. Parang kunwari lang. Parang pagpapakita lang ng pagpapakitang tao lang. Yung kanilang kunyaring nagmamalasakit sa mahirap. Pero sa totoo, wala. Doon na tayo sa mahirap talaga or yung nakaranas ng hirap. So, doon na po tayo. Huwag na tayo pumili ng mayayaman, anak mayaman. Nako. So nga, yun nga po yun, yung oversight function, mga batas na hindi naman napapatupad. So, yun ang uunahin. At dito po sa agriculture naman, may mga batas po na ginagarantiya. May guaranteed price for palay. Meron palang isang batas na ganon. No? Pero eto nga ang nangyayari, pataas ng pataas yung bigas. Naalala ko rin yung sinabi ni Bongbong dati sa interview. Tungkol po sa mga rice importer. So sabi niya, ano bang produkto ng mga rice importer? Di bigas. Wala naman silang ibang produkto kundi bigas. Rice importer nga sila. So doon sa produkto nila na bigas, no? Sabi niya, kailangan din kasing kumita ng mga rice importer. Ang problema, napag-alaman natin, mga kaibigan pala nila yung mga rice importer. So doon sa nakaraang SONA, hindi pa nung nakaraan na nabanggit ko na sa inyo to. Ang problema raw, bakit pataas ng pataas ang bigas? Dahil sa hoarding at smuggling. So babalik tayo. Meron ako narinig, sabi niya, ilang taon na ako? 65 na ako, wala akong nakita. Wala akong nabalitang may nakulong na smuggler. Nabasa ko pala sa comment. No? Kahit ako 50s na ako. Wala akong nakita na ipakulong, nakasuhan na ipakulong na mga big time smuggler. Kahit small time smuggler yata. Lalo ni mga hoarder. Parang hindi nila mabangga-bangga. Ano? Kasi paano nila mababangga itong mga smuggler na to, itong mga holder na to. Magbayad ka lang sa DOJ kung tinanggap di okay. Bayad ka sa PNP. Bayad ka sa custom. Bayad ka sa mga taas. At lalo na kung mga kaibigan mo yung mga nasa taas. Talagang walang magtatangka na tumalo sa'yo. Wala. Lalo kung kasama mo sa session yung mga nasa taas. Wala talaga. So kung ikaw naman kasi ang magbe-business ka ng smuggling, hoarding, syempre, ang dapat mong maging kasangga dyan, yung nasa taas. Diba? Kaya naman, ang ginawa ni Bongbong Marcos, imbis na kumita sa kanila ang gobyerno, binawasan pa ng tax ng 15%. Di ba?
Binawasan yung mga rice importer ng 15% para daw bumaba ang bigas. Ilang buwan na nung sila ay binawasan, bumaba na ba ang bigas? Hindi pa rin. Bumaba yung kanilang binabayarang buwis. Yun ang bumaba. Paano kasi, mga kaibigan nga nila, yung 15% po, napakalaking bagay nun. Sa 1 billion, ang 15% po sa 1 billion ay nasa 150 million. Yun dapat po ang mapupunta sa gobyerno bilang kita natin sa tax ng mga rice importer. Kung ang i-declare nila, halimbawa sa isang taon, kumita sila ng 1 billion sa pag-i-import ng rice. Magbabayad yung ibinawas na 15%, kasi dating 35% yan, binawasan ng 15%, di 20% na lang ang tax na mababayaran nila. So kung sila ay kumita ng 1 billion sa loob ng isang taon, 150 million po yun na mawawala na sa gobyerno. Hindi na yung makukubra. Binawasan na nga eh. So parang 125 million lang na confidential fund ni BP Sara yan eh, sa OBP and sa DepEd nung nakaraan. Biro mo, isang taon nilang pinasama yung 125 million. Eto saglit lang eh, tinapyasan ng 15%, 150 million na pala yun sa 1 billion. Paano kung 2 billion ang kinita nila sa loob ng isang taon? Paano kung 3 billion, 5 billion? So kayo na mag-compute. So yung 125 million pilit nilang pinasasama. Nung nagtanong na si Pimentel, tinanong niya yung representative ng COA. Sabi niya, ano bang kumbaga, ano bang masama na nagawa dito? Ano bang mga mali na nagawa ng OBP dito sa 125? Ano yung mga mali na paggastos, mga ganyan? Sabi ng COA wala naman po. Okay naman po lahat. Sabi niya, sabi ni Pimentel. Pimentel po yung congressman, ano? Bakit nyo inisyuhan ng notice of disallowance? Wala naman pala. Kasi po meron pong mga kulang na dokumento na hindi na ipasa. Nasa TikTok yan, nasa social media yan. Halughugin nyo. Pahiya dyan si Pimentel. Pahiya dyan ang buong Congress. Yung mga buhayang mayayabang na kongresista. Pahiya sila dyan. At nakapagpasa na yung mga kulang na dokumento. Yung OBP nakapagpasa na ng mga dokumento na hinihingi ng COA. So nung tinanong nga nakapagpasa na po o ano nang kumbaga ano nang ongoing. Ongoing pa po, on process pa po. Yan ang sagot ng COA. So ino-audit pa. Wala pang final. Dokumento lang ang kulang. Wala pong ibinulsa, walang winaldas. Kaya yung iba na nagko-comment, 125, ito si Sara, waldas ito. Siguro, yun ang ugaliin nyo. Kasi ito na yung inuugali ko eh. Ang lahat ng napapanood ko sa TV, mga balita, papanood ko sa social media, hindi po ako agad-agad naniniwala. Meron tao agad-agad naniniwala. Kung napanood mo yung balita, doon sa balita halimbawa ng GMA, parang ang sama ni BP Sara. Tapos nag-press conference siya, sinagot niya yung mga ibinalita ng GMA. Sinagot niya. Kung yung balita ng GMA napanood mo, isa ka lang ordinaryong tao, tapos yung press conference ni BP Sara hindi mo napanood, so ang tatatak sa'yo, naku, may ginawa yata si BP Sara na hindi maganda. Naku, mukhang nagnakaw yata. Mukhang korap yata siya. Hindi mo napanood yung kanyang press con eh. Yung kanyang sagot
kumbaga. So, yun yung mga diskarte talaga ng mainstream media. Kasi maari mong mapanood sila, maaring hindi mo panood yung sagot, no? Na mga binalita nila. Kaya marami ang naliligaw sa mga yung tinatawag na misleading information, misinformation. Yun po yun eh. Kaya malaking bagay yung ewan ko dito sa mga newscaster na to. Sa mga oligarko, alam natin mga kasamaan yan eh. Pero sa mga newscaster, kung ako magtatrabaho sa ganon, tas pasasamain ko yung wala namang ginagawang masama na tao. Yung tao. Siguro napakasama din nila. Yung mga newscaster. Unang-una ko nakikita dyan si Mel Chanco eh. Tapos yung natatawa lagi ako sa pagbabalita nila. Dismiss Banban Mayor Alice Go. Laging may dismiss yun. Natatawa ako. Pwede namang ex-mayor Alice Go o ex-mayor ex-Banban Mayor Alice Go. Kasi hindi na nga siya mayor. So, magtataka ka dito kay Hontiveros, galit na galit sa kay Alice Go. Kanina nga may hearing. Ewan ko kung umaten si Alice Go. Malamang nandun yun. Kanina nga may hearing. Pero sa balita na panood ko, tinututulan niya ang pagtakbo ni Alice Go bilang mayor ng Banban. Sabi ng COMELEC, hindi namin pwedeng pigilan yan. Hindi namin pwedeng ibasura yung kaniyang certificate of candidacy. Tanging korte lang ang makakapagpasya niya. Ang problema kay Risa Hontiveros, galit na galit siya. Bakit tumakbo? Dapat hindi payagang tumakbo. Sabi nga ng COMELEC, korte lang ang makakapagpasya. Bakit tinututulan ni Risa Hontiveros yung pagtakbo ni Alice Go? Kasi pag nanalo si Alice Go sa Banban, ibig sabihin, lahat ng pagpapasama nila kay Alice Go, hindi, walang effect sa mga taga-Banban. Kasi pilit nilang pinasama si Alice Go. Yun naman pala bailable naman pala yung kanyang mga kaso. Bailable yung kanyang mga kaso. Hindi niya nga lang gustong mag-bail dahil iko-contempt din siya sa Senado, sa Congress, makukulong din siya doon eh. So, parang pinili niya doon na lang siya sa kulungan talaga. Kasi pag doon siya na kulong sa Senate o sa Congress, baka kung ano pang gawin sa kanya ron, baka i-torture pa sa kanya, i-torture pa siya doon, o kaya paaminin, o kaya opera ng kung ano-ano. Ay, ang daming demonyo sa sa Senado at sa Congress eh. Lalo na yan si Hontiveros. So takot na takot si Hontiveros kapag nanalo si Alice Go, kahit nakakulong na, ibig sabihin mahal na mahal siya ng mahal siya ng mga tao sa Banban. No? At ibig sabihin, hindi nila pinaniniwalaan si Risa Hontiveros. Kasi obvious na obvious ginagamit nila yung power ng Senate, yung power nila. Nagmalabis sila. Parang yung ginawa sa KOJC, nagmalabis sila. No? Sa kanilang paggamit ng kanilang power. So pilit nilang pinasama si Alice Go. At i-connect nila sa China. Chinese to, Chinese. Pilit nilang pinapasama si Alice Go, yung China, tapos i-connect ngayon sa Duterte. Yan nabasa na namin Basang-basa na po namin. Si Alice Go, ginagamit lang. Ginagamit lang din nila yung China na pasasamain, i-demonize si Alice Go, yung China, at i-connect sa Duterte para mapasama
ang mga Duterte. So yun talaga yung sinasabi kong mga pondo na nilalagay sa unprogrammed fund para ipantustos bilang pork barrel. Pangbayad, pang pork barrel sa mga kongresista, sa Senado. So may binulgar nga si VP Sara, isa lang ang handler ni Castro, Ontiveros, Trillanes, or baka si Castro ay may dalawang master. So meron talagang nagpapakilos. Sa mga buhaya naman sa Congress, meron din talagang nagpapakilos. Kaya nagpo-produce sila eh. Mahanap sila ng pondo para ilagay sa unprogrammed fund, pang-ayuda nila at pangbayad nila sa mga aso o sa mga buhayang tumatahol na parang aso. So nakikita nyo? At the same time, yung mga ginagawa nilang hearing, pipick upin niya ng media, i-report sa gabi or sa umaga, sa tanghali, i-report. Yung mga korupsyon natatakpan. Yung mga dapat nilang trabahuhin, kakulangan sa trabaho, pasweldo, kakulangan mahal na bilihin, yung mga dapat nilang unahin na tugunan, nagiging ginagamit nila yung mga hearing, pagpapasama sa Duterte para ma-divert. Malito nila ang tao. No? Hindi mapansin yung corruption, hindi mapansin na ay, naghihirap na, marami na naghihirap. Kami po sa mga small and medium entrepreneur, kami po may maliit na negosyo. Kitang-kita po namin yung kaibahan noong panahon ni Duterte. Ngayon po, napakahirap po magnegosyo ngayon. Ang bilis tumaas ng mga sangkap namin, mga materials namin. Mantika, harina, yung tangke ng gasol. Yung gasol. Ang bibilis po nilang tumaas. Kaya nagtataas din po kami ng presyo. Kaya nga lang, pag nagtaas ka ng presyo, kumukonti yung ang hirap po magnegosyo talaga ngayon. Aabangan mo na lang yung Sabado, medyo makakabawi ka dahil swelduhan yun. Aabangan mo yung Kinsenas, katapusan, no? Pag Kinsenas, ayan, medyo nakakabawi ka. May sales ka. Darating yung 16, 17, 18. Yan, medyo may pera pa. Pagdating na ng mga 19, mga 20, 21, wala na. Kumbaga, tipid na siguro yung mga tao. Hihintayin mo ulit yung katapusan. Ay, swelduhan na naman. Makakabawi ka na naman. Hintayin mo rin yung Sabado. Sa Linggo, wala namang gaano rin. Napakahirap po. Kaya ang mangyayari po ngayon, mapapansin nyo po ito. Pagdating ng Christmas party, yung iba wala ng Christmas party. Baka kami rin wala ng Christmas party. Napakahirap po yung mga middle business, MSME, multimedia, micro, small and medium entrepreneur. Napakahirap po ng kalagayan. Hindi po kagaya ng kay Pangulong Duterte. So, yan po ang pagkakaiba eh. Dahil malaki ang bilang ng walang trabaho ngayon. So, kung wala kang trabaho, wala kang gaanong pera, wala kang pambili. Yung economic activity na lagi nating binabanggit. Kumbaga, tipid na tipid ang tao ngayon. Kasi kailangan nila magtipid talaga. So, hindi sila talaga makakapaggastos dahil wala naman siguro rin panggastos. Mapapansin nyo yan. Baka yung iba wala ng Christmas party. Ang hirap po. Mahirap po ngayon. So, meron pa palang isang sinabi si
Marcoleta na yung pong sa lupang sakahan, no? Matagal na rin pala ito na nasa batas pala ito pero hindi napatupad. Kasi yung ibang lupang pangsakahan, pang-agriculture ay naiko-convert po sa kagaya ng ginagawa ni Villar. Nagiging subdivision. Matagal na po lang pinagbawal ito. Kaya itong mga oligarko talaga kumbaga, bubuhayin po lahat ni Marcoleta yan. Suportahan po natin Marcoleta, Vic Rodriguez. At yung apat pa na PDP, Bongo, Bato, Philip Salvador, Jimmy Bondoc. So, may 6 na. Pero ito, hindi po ito PDP, independent po. Pero I'm sure pwede silang maging coalition party or pwede silang ampunin as a candidate o guest candidate ng PDP. So siguro talakayin natin sa susunod na vlog natin yung kay Kibuloy at kay Willie Rebillame. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.